Arrogante, self-centered, nang mamaliit, yan ay ilan lang sa pag-uugali ng isang taong narcissist. Ngayon, malalaman mo na yung mga senyales o pag-uugali para makaiwas ka at maprotektahan mo ang iyong sarili. Pag-usapan natin yung iba pang katangian ng isang taong maaaring narcissist. Yung pang-6 at 7, may maiisip kang tao. Number 1, labis na pagpapahalaga sa sarili. Nasobrahan sa self-importance. Ang narcissist ay palaging gustong magmukhang mas magaling, mas matalino, mas espesyal kaysa sa iba. Feeling niya, deserving niya palagi na special yung atensyon sa kanya kahit wala namang sapat na dahilan. Number 2, hindi marunong umako ng pagkakamali. He or she lacks accountability. Kapag sumablay yan, nagkamali yan, bihira yan na amin. Bagkus ang gagawin na lang yan, sisisihin yung iba. Or mag-iisip yan ng matinding palusot para hindi lang masira yung image niya. Lupit! Number 3, palagi niyang gusto siya yung center of attraction. Uhaw na uhaw sa atensyon. Alam mo ang narcissist, hindi mapakalian pag hindi sila yung spotlight. Gagawa yan ng kung anik-anik para makuha niya yung atensyon ng lahat. Kahit na madalas wala na sa hulog, hindi na naaayon dun sa sitwasyon. Basta ang importante sa kanya mapunta yung atensyon. Number 4, pagkakaroon ng manipulative behavior. Eksperto yung narcissist sa pagmamanipula. Napakahusay niyan magpanggap na mabait o maaasahan. Pero sa totoo lang, ginagamit lang niya to para kontrolin yung tao. Kumbaga, pinapakagat lang niya. Pero ang kabig niyan, nako, matindi. Number 5, naiinggit o nasiselos sa tagumpay o success ng iba. Ang style niyan, pansinin mo, mamaliitin niya yung achievements ng iba o yung mga nagawa ng iba para hindi siya magmukhang kulelat. Kesyo ganto, kesyo ganon, tas siya ganto, tas siya ganon. Imbis na matuwa o sumuporta na lang. O kaya kahit ma-inspire man lang siya, di ba? Pero hindi. Hindi pwede sa kanya yung ganyan. Number 6, sensitive yan sa criticism. Overly sensitive. Alam mo, kahit may matinding kayabangan yan, nako, mabilis yan mainis, mairita, o masaktan sa pamumuna sa kanya. O pag pinuna mo siya sa maling ginawa niya. Pag nag-react yan, nako, matindi. Magwawala yan, o talagang sasagutin ka ng matindihan, ng pandaigdigang pangkalawakang mga salitaan. Para lang maipagtanggol yung sarili. Kumbaga, hindi kaya talaga ng tenga niya o utak niya na pinupuna siya o sinisita siya. Antindi, napaka-righteous. Number 7, ito, basic sa kanila. Mataas ang pride, may kayabangan talaga, arrogante. Makikita mo yung arrogance sa kanila sa pananalita, sa kilos, o sa pagtrato sa ibang tao. Normal na gawain niya na maliitin yung iba para siya yung mas angat. Para nga mas magmukhang mataas yung kanyang posisyon o kaya mas siya yung alpha, siya yung bida, siya yung hari o reyna. Number 8, mapaghangad o mapaghanap ng papuri. Gusto niya, pinupuri siya palagi. Matindi yung need niya for admiration. Uhaw yan sa papuri o pagkilala. Kapag hindi nila nakuha to o nadinig to o natanggap to, nako, napaka-irritable niyan. At mapapansin mo pa, nawawala ng gana bigla. Number 9, mapagsamantala. Mahilig mag-take advantage yan sa tao. In what way? Gagamitin ka niya para makuha niya yung gusto niya. Walang pakialam yan na makasakit ng damdamin. Kasi para sa mga yan, yung mga tao, kumbaga, tool lang yan, instrumento lang yan para makuha yung kanilang layunin, yung kanilang mga gusto sa buhay, yung kanilang mga gustong marating o maabot. Andyan siya kasi may kailangan siya sa yung makuha na magbebenepisyo siya. And number 10, lack of empathy. Hindi niya kayang unawain o pahalagahan ang damdamin ng iba. Basta palagi niyang inuuna yung sarili niyang benepisyo o basta palagi yung personal interest. Wala siyang pakialam, basta ito yung gusto niyang mangyari. Kahit na may masagasaan pa. Ang narcissistic na pag-uugali ay isang seryosong issue kasi nakakasira ito ng relationships. Pagkakaibigan o sa trabaho, sa pamilya, sa magjowa o sa mag-asawa. Ikaw ba, alin doon sa 10 nabanggit ko ang na-encounter mo na o nandyan ngayon sa buhay mo? Yes!